Ayan. Sa pagkakataong ito, kayo po ba'y nahanda na po makinig sa mabuting balita? Patingin nga ng kamay, basin dalawa kami nahanda na makinig at sumigaw. Ang ating pong gospel, please open your Bible with me. Matthew chapter 13, the gospel of our Lord Jesus Christ. Ayan, okay. According to St. Matthew chapter 13, supposed to be to from verse 44 to 54. So let us read yung pinakasusing talata na ito po itutungayan natin na kapagmamahal sa inyo pong harapan. Handa na po ba kayo makinig? And it says like this, bago sa wikang sarili natin. Atin pong matamang tunghayan. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found it and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys the field. At sa wikang sarili natin, ganito pong pagkasabi, atin pong sama-samang tungayan, sabihin natin na malakas, sabihin po ninyo ako, sabihin natin ang hindi sumabay, pangit. Ulit, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang ang nakabaon sa bukid. Nang ito'y matagpuan ng isang tao, muli niya itong ibinaon. Dahil sa kanyang kagalakan, umuwi siya, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Mga kapatid kami minamahal, ito po ang salita ng Diyos, mabuting balita na magpapalak sa ating buhay spiritual. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. At sa oras na ito, mga kapatid, taas po natin ang ating dalawang kamay at patuloy natin sambahin ng Panginoon na susing, Jesus, reign and throne. Thank you, Jesus. Lord, yes, Lord Jesus, reign throne. Starting with in the midst of all, we bless you all with our hands. Say it, Lord Jesus, Lord Jesus, we exalt you. Pangalan ni Jesus. Mga aral na po ako. So taas mo yung kami ng kausap ko. Labas niyo po yung Bible, notebook, and ballpen at tayo po ay mag-aral. Sapagat ang sabi nga ng Lord, learn from me. Amen po ba? At ang ating po pag-aaralan ay walang iba, kundi patuloy tayo papalapit sa kalooban ng Diyos. So patuloy na magawa ito sa ating araw-araw na buhay. Our message for tonight was entitled, ang mensahe ng Panginoon ay ating pong pinamagatan. Tingin po kayo sa magandang lalaki na taon din. Our message was entitled Discovering, say with me, Discovering the Priceless Treasure. Sa madalit sabi, mga pinamahal, pagtuklas sa walang katumbas na kayamanan. Say it with me, loud and clear. Sabi natin, pagtuklas sa pamalakas, pagtuklas sa walang katumbas na kayamanan. So ayan natin ang Diyos po ay mangusap sa pamagitan ng mensahe na ating mapapakinggan. So nakikinig po kayo. Sabi mo sa iyong katabi, para may mangyari sa buhay mo, para magpalaki ka ng malaki, makinig kang mabuti. Sabi mo sa kanya, gets? Gets? As we continue, brothers and sisters, it says like this, everyone is looking for something valuable. Amen po ba? In life. But Jesus said, there is a treasure more valuable than anything. More valuable than anything this world has to offer. And that is the kingdom of God. The greatest treasure we can ever find. Brothers and sisters, sabi ito, no? The greatest treasure we can ever find is Jesus Christ. So sa madalit sabi, lahat tayo, sabihin sa iyong katabi, like you and me. Amen po ba? Lahat tayo ay naghahanap, totoo hindi. Naghahanap ng alin? Ng kayamanang magbibigay ng tunay na halaga sa buhay. Ngunit, sabi natin itinuro ni Jesus na may isang kayamanang
higit na mahalaga. Higit na mahalaga kaysa lahat. Amen? Kaysa lahat ng kayamanan ng mundong ito na pwedeng ialok sa atin. At ito po'y walang iba, kundi ang kaharian ng Diyos. At ang pinakadakilang kayamanan na maaari nating matagpuan, brothers and sisters, ay walang iba, kundi si Yesu Cristo. Sabihin natin, the greatest treasure. At sa ating magkapatuloy, mga kapatid, today, let us learn how to discover this priceless treasure. Ngayong gabing ito, mag-aral tayo. Ngayong gabing ito, matuto tayo. Ano yung dapat natin gawin upang tuklasin, brothers and sisters? No? Ano yung dapat natin gawin para matagpuan ang pinakamahalagang kayamanan? Say that word, pinakamahalagang kayamanan. Amen po ba? Walang iba, si Jesus Cristo, at package din po yan, kasama yung kanyang kaharian. Sabi natin, Jesus Christ, and His kingdom. Sabi ko sa yung katabi, nakikinig ka ba? Sabi mo sa kanya, promise? Promise po. Sino po yung nakikinig? Taas ang dalawang kamay. Kung malakpak na malakas yung tulog. Ayun. Sabi. Amen. Pero hindi ang tulog kasi kumamalakpak sa kalapit ang tulog mo. Tulog. Eh di wow. So ang tanong is this, tingin mo kayo sa akin. Tulog ah. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Now, ang tanong is this is the big and the great question. Sabi natin, how? Mamaya pupunta din, how tingala mo, diba? Sabi natin, how to discover the priceless treasure. So walang maligoy-ligoy, simple natin yung message. Sabi? Wala naman sa haba sa iklim, makikinig ng Word of God, ito po ay nasa ating pagtanggap at pagsasabuhay. Kahit si Brother Mike pang tumayo dito, pero kung hindi rin naman natin susundin, sino pa mang mga ngaral na magigiting at dalubasa? Amen? Mahusay mangaral. Pero kung hindi naman natin ito isasabuhay, edi amen po ba? So, naliwala. Now, tingnan natin, paano natin matutuklasan ang walang katumbas na kayamanan. Sabi natin, ulitin natin, paano natin matutuklasan ang walang katumbas na kayamanan. Nakikinig po ba kayo nun? Meron po ba nun, walang katumbas na kayamanan? Meron, kaya nga inaaral sa atin eh. Amen? Kasi ang Biblia hindi pwedeng magsinungaling. Si Brother Ed pwedeng magsinungaling. Amin po ba? Kinig po ba kayo? Di ba? Hindi niyo ako kilala. Brother Ed, binata ka pa po. Binata ka pa. Amen? Kunyari lang yun. Joke lang, joke. So ito na ngayon. Number 1, first things first, sulat po ninyo at kung wala kayong Bible at notebook, pwede yun sa cellphone. Now, una, to discover priceless treasure, what are we to do is number 1, seek God with all your heart. Sabi natin, seek God with all your heart. Amen? The treasure is discovered by those who sincerely seek God. Sa madaling sabi, mga minamahal na kapatid, dito ba'y sinasabi, ang hanapin ng Diyos ng buong puso, or to seek God with all your heart means to earnestly pursue a personal relationship with Him, making Him the highest priority in your life. It is not merely looking for God's blessings, but seeking God Himself with sincerity. Say that word, with sincerity. Pag umahanap tayo sa Diyos, dapat hindi yung para naghahanap ka lang ng kanin. Pag umahanap tayo sa Diyos, hindi para naghahanap ka lang ng candy. Hindi yung basta-basta lang. Dapat pag umahanap tayo sa Kanya, sincere. Amen? Andun yung katapatan. Kasama yung pananampalataya. No? Sabi natin, with sincerity, faith, and complete devotion. Sa madalit sabi, mga kapatid minamahal, hindi lamang natin hinahanap ang Diyos, amin po ba? Kasi mga tao, madalas hinahanap lang nila ang Diyos dahil sa magpapala. Mababaw po yun. Kung naparito ka para sa blessings lang, literal material blessings, mababaw po yun, kulang po yun. Dapat kung bakit tayo naparito, brothers and sisters, ang pinaka-purpose natin ay walang iba kundi hanapin ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi na parito ka ba? Para hanapin ang Lord? O para hanapin mo yung mga taong may utang sa iyo? Amen? Na hindi ka nagbabayad na pinagtataguan. Utang po ako sa
sa'yo, Lord. Sabihin mo na parito ka ba para maningil, Parito ka. para makikain, para makapagkwentuhan. Sabihin mo sa kanya, huwag ganon. Ganun, Lord. Amen mo ba? Sabihin mo, huwag kang ganyan. Ganun. Dapat mismo ang Diyos ang hinahanap natin. At ang paghanap natin sa Kanya may katapatan. At ang paghanap sa Diyos ay may katapatan, tuloy, tuloy, tuloy. Hindi lang pag-feel mo. Hindi lang pag-condition ka. Kundi may problema ka sa wala, ano man ang sitwasyon na kalalagayan mo sa buhay, nandun pa rin yung iyong katapatan, pananampalataya, amin at yung puso paglapit sa iyo. Are you listening? Di ba sinasabi ng Hebrews 11 verse 6, without faith it is impossible to please God. Dapat paghahanapin ng Diyos, taglay may pananampalataya. Amen? Kasi ang Diyos ay nalulugod sa mga taong mahanap sa Kanya, amin po ba ng buong puso, taglay yung pananampalataya. Deuteronomy chapter 4 verse 29, it says like this, But if from there you seek the Lord, your God, you will find Him. If you seek Him with all your heart and with all your soul. So ano gustong sabihin? Sa ganito natin siya ilagay. Sabihin natin, ngunit. Halin po yung punit. Sinong pangit? Ulit. Ngunit. Kung mula roon, kumain po ba kayo? Sabihin mo may sigla ka ba? Sigla ka ba? Lagyan natin ng natin, ngunit, kung mula roon, ay hahanapin ninyong Panginoon, ninyong Diyos, matatagpuan ninyo siya. Kung hahanapin ninyo siya ng buong puso, ng buong kalam. Maliwanag mo ba yun? Ang paghahanap sa Diyos dapat hindi 1/4, hindi 3/4, hindi kalahati, dapat buo. Amen? Walang pagkukulang. Kaya dito yung sinasabi, ang talatang ito ay nagtuturo na ang Diyos ay nagpapakilala sa mga taong taus-puso, amin po ba, naghahanap sa Kanya. Are you listening? Maliwanag ang sinasabi ng Bible, don't get me wrong. Ang sabi doon, kung buong puso ninyo ako, yun po yung standard, yun po yung barometer. Kung buong puso natin hahanapin ng Diyos, masusubukan natin. Pero kung hindi, hindi. Amen po ba? So, kung ano yung sinasabi ng Diyos, doon tayo pupunta, doon yun ang gagawin natin. Amen po ba? At dito nga po, brothers and sisters, ang Diyos ay napasusumpong sa mga tao na naghahanap sa Kanya. Kaya sabihin ko sa iyong katabi, kaya katabi, hindi sapat ang panlabas na reliyon. Hindi sapat ang panlabas na reliyon o pakitang tao. Nais ng Diyos ang buong puso, di ba? Nais ng Diyos buong puso, buong kaluluwa, at buong katapatan. Amen? Sa paghahanap sa Kanya. Buong puso, buong katapatan na paghahanap sa Kanya. Hindi yung pakitang tao. Nakikinig mo ba kayo? Kasi kung ang ginagawa natin ay display lang, bottom line, nakikita rin naman ng Diyos yun pag nakapong. Ba't nandito ka? Kasi hindi yung course ko. Hindi ko mahawa ng iyo. Amen? Ba't nandiyan ka? Wala na, para at least masabi nila na religyoso nila. Ang pagiging religyoso na kinalulog na ng Diyos ay yung pagiging religyoso na kung saan andun yung ating pong katapatan. Lagi natin tatandaan kung bakit ka pumupunta rito, dapat ang lagi mong rason ay Diyos. Hindi ang kung sino pa man. Kaya kung ang Diyos ang pinupuntahan mo dito, amin po ba? Sino man ang narito sa wala, kung ang Diyos ang pinupuntahan mo rito, narito ka pa rin. Umulan sa hindi, amin po ba? Ano man ang kalalagayan ng buhay mo, nandito ka. At yung lahat ng nandito, wala doon yung mama. Hindi, ibig ko sabihin yan, ang lahat nandito, tsak yung pinagbago niya. Pag hindi kayo pumalakpak, magpapalakpak kayo. Pag hindi kayo sumigaw ng praise the Lord, ako sisigaw, praise the Lord. Let's go to the next, number 2. How to discover the priceless treasure. Paano natin matutuklasan ang walang katumbas na kayamanan? Na kung saan, brothers and sisters, walang ibang tinutukoy dyan, kundi ang Lord. Una, seek God with all your heart. Pangalawa, listen and respond to God's word.
Sabi natin, listen and respond to God's word. Do you get that? Hindi lang basta makikinig. Hindi lang basta mag-amen. Hindi lang basta papalakpak katulad ng ginagawa ng marami sa atin kasama. Sabi mo sa iyong katabi, kapag amen lang, Kapag imin lang, kulang. kulang. Kapag pakikinig lang Pagkinig lang, at walang pagtugon, walang pagsasabuhay sa buhay. sa salita ng Diyos, may tama ka. Tama ka, Mark. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. May kulang ka. To listen and respond to God's word means to receive God's message with a humble. Amen? With a humble, believing, and obedient heart, allowing His fruit to transform your mind, shape your character, direct your decisions, and guide the way you live. It is not merely hearing God's word, or it is not merely hearing the words of Scripture, but welcoming them as God's personal voice and responding with faith, repentance, trust, worship, and obedience. Sa madalit sabi, kung isi-simplify ko po yan, ang sabi natin ng sabay-sabay, ang pakikinig. Makasama po kayo lahat tayo, please. Ang pakikinig, ang pagtugon sa salita ng Diyos ay nangangahulugan, pakinggan, at sa pakikinig, paniwalaan. Amen, at sundin. Amen po ba? Yung kanyang mga salita. At sa pakikinig mo, nakikinig po ba kayo? Ito yung dapat na, brothers and sisters, tawag dito, yung atin pong pakikitungo sa Word of God. Una, pakikinggan mo siya. Nakikinig po ba kayo? At sa iyong pakikinggan, dahil nakinig ka, dapat paniwalaan mo siya. At kung pinaniniwalaan mo siya, brothers and sisters, amen, lulutang dyan yung tinatawag nating pagsunod. Susundin mo siya. Amen po ba? At kung sinusunod mong salita ng Diyos, sa madalit sabi, ibig sabihin niyan, hinahayaan mo rin itong baguhin ang iyong puso. Hinahayaan mo rin itong gabayan ka sa iyong mga pagpapasya at hubugin ang paraan ng iyong pamumuhay. Na ang ibig sabihin, kung dati, ang kilos mo, amin mo ba, ay wala sa ayos, sabi mo sa iyong katabi, kung dati wala ka sa ayos, ngayong gabi nito, sister, brother, umayos ka. Umayos ka rin. Sabi mo sa kanya, tingnan mo ako sa mukha, umayos ka. Umayos ka, umayos kayo. Umayos tayo na. Ha? Umayos na, ayos. Nakikinig mo ba kayo? Ang hindi lang naman naayos yung mga tao nakikinig pero hindi nagsasabi. Anong sinasabi dito? Sa Luke chapter 11 verse 28. Anong sabi dyan? Blessed brother are those who hear the word of God and obeys it. Tatanungin ko po kayo, maganda po ba yung nakikinig? Amen. Maganda po yung nakikinig. Tama po ba yung makinig? Amen. Tama po yung makinig. Pero sabi dito, brothers and sisters, nakikinig po kayo. Amen. Kung gusto mo ng prize, huwag yung third prize. Kung gusto mo ng prize, dapat yung grand prize. Anong sabi dito? Yung nakikinig, mapalad na yun. Pero may mas magandang promotion na ibinibigay si Lord. Anong sabi doon? Higit na mapalad ang mga nakikinig at nagtsatsabuhay. Tsatsabuhay na. Nagsasabuhay ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi ko, baka ikaw, pakinigan ng Panginoon. Hoy ko, hindi ka makain Kasi wala namang kalatuin na ito, hindi mo sinasabi. Sabi mo sa kanya, huwag ka. Anong sabi rito? Tingin po kayo sa akin. God's word was not given merely to inform our minds, but to transform our lives. Anong ibig sabihin niyan? Sabi natin, ang layunin ng salita ng Diyos na ngayong gabi pinangangaral ni Brother Ed. Sabihin niyo po yun. Ngayong gabi, pinangaral ng Panginoon. Ay hindi lamang upang malaman natin ang katotohanan, Na hindi na ako kamalaman natin. kundi upang mabago tayo ng katotohanan ng iyo. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ano ba naman yan? Katabi. Kayo nga dito. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sapat na maunawaan mo, hindi sapat na maunawaan mo yung katotohanan. Hindi sapat na mapakinggan mo yung katotohanan. Kulang yun. Kaya nga meron kong brothers and sisters sinasabi, sabi natin, ang katotohanan nagpapalaya ay katotohanan hindi basta lamang pinapakinggan, kundi ito'y pinapakinggan at isinasagawa. That's the word, sinasagawa, sinasabuhay. And I quote, sabi ng John, chapter 8, verse 31 to 32, to the Jews who had believed in Him, Jesus said,
If you continually rely on my teachings, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth shall set you free. Sabi ng Panginoong Kristo sabi ng Panginoong Kristo sa mga sumasang-ayon sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya. Nakikinig mo ba kayo? Amen? Kung patuloy kayong susunod, are you listening? Hindi sinabing one time, hindi sinabing two time, hindi sinabing three time, continuously. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga kayo mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan iyan. Amin po ba? Na ngayon din gabi ito na pinangangaral ko, na mismo ang Ebanghelyo ngayon, walang iba kundi si Kristo ang magpapalaya sa atin. Sabi mo, bless ka na. Bless ka na. Talagang bless ka na. Talagang bless ka na. Kitang-kita. Kitang-kita. And thirdly, dagdag natin, brothers and sisters. Thirdly, how to discover the priceless treasure. Paano matutuklasan ang walang katumbas na kayamanan? Una, seek God with all your heart. Pangalawa, say it with me, listen and respond to God's word. Pagpakikinig lang, kulang. Dapat may pagsasabi. And thirdly, verse and sisters, dagdag natin, recognize, say it with me, recognize the true value of Christ and His kingdom. Sa madalit sabi, mga pagmamahal, ang tunay, no, o ang pagkilala, should I say, sa tunay na halaga ni Kristo at ng Kanyang kaharian ay ang pagkaunawa si Jesus ang higit na mahalaga kaysa lahat. Bigla tuloy ako napakanta. Ito favorite song ko no? Nung narinig ko sa isang apostol, sa isang linggo ng Diyos. No? It was popularized by Don Bowen. Alam kong narinig ko. Anong sabi ng awiting ito? More than anything, I love you, Jesus, more than anything. Sabihin niyo nga po kanta kayo, more than anything, I love you, Jesus, more than anything, more than worldly wealth, more than life itself, I love you, Jesus, more than anything. Amen po ba? So God must be our priority. Dapat si Kristo ang una sa lahat at higit sa lahat. Dapat siya yung walang kaparis, walang katulad, walang kapantay. Amen po ba? Kaya ang tunay, no, kaya ang pagkilala sa tunay na halaga ni Kristo at ng kanyang kaharian, inuulit ko po, ay ang pagkaunawa si Jesus ang higit na mahalaga kaysa lahat. Siya ang number one. Sabi natin siya ang priority. It simply means superiority. Sabi natin superiority in rank. Sa Tagalog, karapatang mauna. Dapat laging si Kristo na una, bago ang asawa, bago ang anak, si Kristo. Amen po ba? Sa iyong ating minamahal, sa iyong ating pinagkakatiwalaan, sa iyong ating sinusunod. Kapag sinasabi natin sa iyong una sa ating buhay. At naniniwala ko walang susunod at maglilingkod kay El Shaddai na mapapahiya. Lahat ay giginhawa at magtatagumpay. Mahina pa yung palakpak mo, parang kulang sa sigaw. Amen? Anong sabi ng Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 8, and I quote, sabi sa New Living Translation, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage. Sabi natin salitang, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Sa madalit sabi ni Apostol Pablo, no, mismo yung kanyang natawag dito na, di ba? Yung kanyang mismong statement. Sabi niya, oo, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing. Amen mo ba? Sa walang katumbas na halaga ng pagkilala kay Kristo. Amen? Amen po ba? Sabi nito, no? Okay, oo, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa walang katumbas na halaga ng pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon.
Anong sabi nito? Dahil sa Kanya, tinalikuran kong lahat at itinuring kong itong parang basura. Sabihin natin yung salitang, itinuring ko itong parang basura upang makamtan ko si Kristo. So madalit sabi yung dating pinahalagahan ni Apostol Pablo, nung siya po'y sumang Panginoon, nung dumating si Kristo sa buhay niya, nagkaroon ng switching, nagkaroon ng transition. Yung dating pinakamahalaga sa kanya, ngayon po'y itinuturing niya ng basura. Amen? Yung dating itinuturing niyang kayamanan, yung dating kanyang pangunahin, ngayon po'y itinuturing niya ng basura. Bakit? Sapagkat nasumpungan niya ang tunay na kayamanan na walang kapares at walang katulad, walang iba, si Kristo Jesus na kanyang Panginoon at ating Panginoon. Nakikinig mo? Di ba ganyan ang ginawa ng iba sa atin? Nung nasumpungan natin si Kristo, kinalimutan natin ang lahat ng bagay. Amen? At ginawa natin siyang pinakamahalaga. Amen po ba? Kaya nga sinasabihan tayo ng salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 4 verses 4 and 5. Pakinggan mo Israel, Shema. Ibig sabihin niya, hear. Sabihin natin, Shema. Hindi po yung yema, yung matamis ha. Simply means hear. Pakinggan mo. At ano yung dapat nating pakinggan? Yung utos ng Diyos. At sa ibang ginig ating sundan at sundin. Nang sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ang buong puso, isip, kaluluwa, at kalakasan. Amen? Amen. Samantalang pinag-uusapan natin is all about discovery, brothers and sisters. Yung the priceless treasure, anong sinasabi ng Bible? Jeremiah 29:13. Anong sabi rito? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Nakikinig mo ba kayo? Ang tunay na nakasusuko kay Kristo ay hindi yung pangkailangan pang material. Amen mo ba? Ang tunay na nakasusuko kay Kristo ay hindi yung mga taong amin mo ba? Nakikinig mo ba kayo? Humahanap ng solusyon sa kanyang problema. Ang tunay na nakasusumpong kay Kristo ay walang iba, kundi yung tao mismo siya ang hinahanap sa buhay. Kasi pag nasumpungan natin si Kristo, nasumpungan na natin ang lahat. Sabihin mo sa iyo katabi, kaya kapatid, kung meron kang nais masumpungan, unahin mo si Kristo. At pangako niya, ayon sa kanyang salita, pag pinagsumakita natin ang pagarihan tayo ng Diyos, itatagtag ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Gustong takal, siksik, liglig itong apa, walang sukat po yan. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ako. Kasama ko, Lord. Amen? So yung lahat ng nandito, hindi tayo nagkamali ng pinuntahan. Answered prayer. So let's take it. Pwede na lang kami. Okay. Kayo po tayong lahat at patuloy tayong dumulog sa Panginoon sa Kristo. Patay ka na ba, Ted? At sama kayo po, no? Kayo po mga tinawag ng Lord sa lugar nito para maglingkod at tumalong. Yamang nasupungan na natin ang Panginoong sa Kristo. Huwag na tayong lalayo sa atin. Patuloy tayong magtiwala at ipagkatiwala ang namang bagay sa Kanya. Taas natin ang ating dalawang kamay. Ngayong gabi ito, hindi ko po alam ang pangailangan nyo. Say it with me. Hindi nyo alam ang pangailangan ko. Ang pangailangan ko, pero God knows everything. In Christ alone. In Christ alone. Christ alone. I place my trust in the glory, the power of love, in every victory, in every victory. And they said, my source of hope.
Ang pagtawag ng Diyos sa atin ay hindi po aksidente. Hindi nagkataon lang. Kung bakit may gawain dito naging bahagi kayo, yan po yung plano ng Diyos. At kung sa buhay natin, nasumpungan na natin ang Panginoon, huwag na po tayong lalayo sa Kanya. Kung hindi man natin kayang laban, magdasal tayo pagkatiwala natin sa Kanya patulog na. At nawa nga sa simpleng mensaheng ating napakinggan, nawa mga kapatid, ito po ay ating lakaran. Kung tinawag ka ni Kristo, nasumpungan mo siya, kung may pinagagawa siya sa iyo sa mahal. Basta susunod lang tayo. At naniniwala tayo sa katotohanan na kapag ang Diyos ay inibig natin ng buong puso, ginawa natin siyang pinakamahalaga sa lahat. Hindi niya tayo iwanan sa iyo. Hindi niya tayo tatalikuran at hindi pababayan sapagkat ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisimula. Oh God, we bless you. Nakain po natin ang ating dalawang kamay sa panakating dibdib at tayo kayo mag-pray. Malaking Diyos na aming sinasabat pinagulong ko, nagpapasalamat po kami sa iyong magandahang loob. So opportunity na kami makapag-serve. Nawa nga, Panginoon, i-recall mo kami sa aming dating ugnayan sa iyo. Umuna ka namin nakilala. Nawa, Panginoon, ikaw ang gawin namin higit sa lahat. Pinakamahalaga sa lahat. Walang kapagis at walang kapunan. At kung may pagkakataon man sa buhay namin pananampalataya na kami nag-aalinlangan na parang wiper ng sakyan, kumakaliwa, kumakanan, tulungan mo kami, Panginoon, na kami diretso, tuloy-tuloy sa pagkalipod sa iyo. At Lord, dalangin ko rin po, nawang buhay ng bawat sanari po, ipatuloy mo kaming tulungan, Panginoon, at tulungan upang magawa namin ang iyong kalooban. Hindi naman namin ito kaya ng saganang sarili ng namin. You are the vine and we are the branches. At pinanghawakan namin ang iyong salita. Kung kami ay tawag mo, ikaw ang bahala sa amin. Ikaw ang gagawa ng milagro at dakilang bago. Tinangkin namin ang ngayong gabing ito ay pinapatong mo ng iyong mapagpalad, mapaghiba ng kamay sa buhay ng bawat isang narito. Yung may karamdaman gumagano. Yung pangailangan may tinutugunan na. Ay tinutugunan mo na. At yun pong nangangailangan ng tagumpay. Ngayong gabing ito ay pinagtagumpay. At ganoon din sa may pangailangan pinansyal, naniniwala kami, Panginoon. Idinulot mo na ang pangailangan ng bawat isa. Aming kakainin, daramdin, matitirhan, mula ulo hanggang talampakan, dugo at laman, in Jesus' mighty name. At ang lahat ng naniniwala na ngayong gabi ito, may nakita pa man tayo sa wala, ay answered prayer na ay magtaas ng dalawang kamay at purihin si Yahweh. Palakpakan natin si Lord. Yung pinakamalakas na palakpak na nagkasamang sigaw. Ang sa oras na ito, taas po natin ang ating mga Bible, ang mag-wallet ng is, lahat ng mga bagay-bagay na inyong nais papaspasan. So wag po tayong brothers and sisters, mag-atubili na dumalo, tayo magdalawang isip, no? At nawa sa ating pagdalo, kung maaari, magkakay po tayo. Amen, pa isa-isa lang, pwede na po yun. Huwag tayo makontento na tayo lang. Amen po ba? So, taas natin ang lahat ng yan, pagpalain ng Diyos sa ating buong pamilya, sawat mga anak, buhay kinabubuhay, buhay pagdalingkod, most especially, siyempre, ating mga sari-sari sa meat store, pwesto sa palengke, mahal sa buhay sa abroad. Saan man sila sa labas ng bansa Pilipinas. Yung mga nasa provinces, around Metro Manila, nagtatrabaho, nag-aaral, Lord, protect them. Bless them and guide them. Ganun din pagpalain ng Diyos ang ating mga tinataas, no? Ang ating mga Bible, handbag, wallet, lagis, anything and everything, most especially, ang ating mga prayer requests, sinunod mo na hindi. At siyempre, kalakip ng panalangin ito na pagpalain din ng Diyos ang iyong mga handog. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay hindi papayag na hindi ka pagpalain. Lalong-lalo na yung mga nagtatanim. Kaya huwag po tayo magsawang tumulong at sumuporta sa gawain ito. Sapagkat yung bibigay natin, hindi pa dyan ang ibabalik ng Diyos. Sapagkat ang pagbibigay natin ay ating kasaganaan at ang ating pagbibigay ay malaking pagpapala sa atin. Kaya ngayong gabi ito, naway ang Panginoong Hesus ay patuloy na mabuhay sa ating lahat at patuloy nating ipamuhay ang kanyang mga salita nating napapakinggan. Amen? So ibaba po natin lahat dyan at pagpalain tayong lagi ng malaking Diyos. Sabihin po sa katabi kaliwat kanan,
kaliwat kanan na rapat likod, sabihin mo sa katabi mo katabi, pagpalain tayong lagi. Everyday, manakit Diyos, sobrang makapangyarihan Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa ala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen!